Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, ang PNP kinumpirma na nasa 5 ang nasawi sa Calbayog City shootout. Pero Mayor Aquino hindi umano naging target ng operasyon ng IMEG at PDEU ayon sa pambansang pulisya. Mga kaanak ng napaslang na alkalde ng Calbayog duda sa kwentong shootout ng pulisya. Justice Secretary Guevara kinuwestiyon kung bakit humantong sa patayan ang pagsisilbi naman ng search warrants sa Calabarzon. Patayan naman sa bansa nagiging normal na dahil sa kill rhetoric mula sa matataas na pwesto sa gobyerno ayon yan kay Vice President Robredo. 4.8 billion purchase orders naman para sa AstraZeneca at Sinovac pinirmahan na ng Pilipinas. 6 naman arestado dahil sa pag-FB Live sa Taal Crater Lake. Ang Malacanang nilinaw na hindi kinamumuhian ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kababaihan. At panukalang hatiin ng Maguindanao sa 2 probinsya. Pasado na sa Senado. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasamang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Miyerkules mga kabrigada, March 10, 2021 at kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw at Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita. Mga kabrigada, kinumpirma ng Philippine National Police na nasa 5 ang kabuang bilang ng mga napatay sa Calbayog City shootout. Kabilang na po si Mayor Ronaldo Aquino. Sa inisyal na ulat ay natukoy bilang fatality si Aquino, ang driver nito at security na nakasakay sa puting van ng alkalde. Napatay rin sa engkwentro ang 2 pulis na lula ng ibang sasakyan habang nasugatan naman ang isang civilian employee. Sinabi ho ng PNP sa isang pahayag na nagkaroon ng palitan ng putok na nagresulta sa casualties mula po sa magkabilaang panig. Iginit rin ng PNP na unang nagpaputok ang grupo ni Aquino ng barilin ng close-in security nito ang unmarked vehicle ng IMEG at ng Provincial Drug Enforcement Unit. Ipinunto po ng PNP na nagsasagawa ang mga operatiba ng red teaming inspection sa operational readiness ng PNP unit sa lugar. Itinanggi naman ng PNP na naging target po ng IMEG PDEU sa kanilang operasyon ng alkalde. Ngunit dapat pa rin itong ma-validate ng Special Investigation Task Group Aquino. Brigada Balita. Kaugnay pong balita mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Mga kaanak ng napaslang na alkalde ng Calbayog, duda po sa kwentong shootout ng pulisya. Si Brigada Jen Bayot sa balita. Brigada Jen, ibrigada mo. Brigada Live Report. Duda ang mga mahal sa buhay at kaibigan ng napaslang na si Calbayog City Mayor Rolando Aquino sa ulat ng Philippine National Police na pinaputokan ng security detail na alkalde ang pangkat ng mga otoridad na pinaginalaan nilang sumusunod sa kanila. Sinabi ng anak ni Aquino na si Mark na malabo na ang mga bantay ng ama nito ang nanguna sa pamaril. Ipinunto ni Mark na inabanganan ang kanyang ama sa may tulay pa lang at tinatayang nasa 3 sasakyan ang nanambang sa kanila. Inihayag rin ito na nakatanggap ang kanilang pamilya ng impormasyon na naging target ang kanilang padre de pamilya matapos itong malingkas sa iligal na droga. Ayon kay Marka, may balak umano mga pulis na salakayin ang kanilang bahay. Patayin sila at taniman ng droga ang kanilang lugar para palabasin na sangkot sila sa iligal na gawain. Samantala, kwenestyon naman ni Colonel Emil Zosa na kaibigan ng alkalde kung bakit iniwanan ng mga pulis ang kanilang casualty at kung bakit hindi nilagyan ng kordon kaagad ang lugar. Base sa
ilang videos ay makikita na pinuntahan pa ng ilang residente ang puting van at tad na ng bala para tumulong kung saan sa loob nito ay patay na ang alkalde. Yan ang report hatid ng Guard C. Calcio Mascorbate, katong Healthy Achieve sa Guard C. Ito si Brigada John Bayot ng Brigada News of Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, si Justice Secretary Guevara naman kinuwestiyon kung bakit humantong sa patayan ang pagsisilbi ng search warrants dyan sa Calabarzon. Si Brigada Ernie Napukaw sa balita. Brigada Ernie, ibrigada mo! Brigada Live Report. Aminado si Justice Secretary Minardo Guevara na nakaramdam ito ng frustration sa tuwing naisip niya na may mga pulis ang gumagamit ng sobra-sobrang dahas laban sa mga target ng operasyon kahit wala naman sa panganibang buhay ng mga ito. Ayon kay Guevara, pwede namang magkaroon ng law enforcement ng walang kinikitil na buhay. Inahiyag nito ng kalihim sa gitna ng investigasyon sa nangyaring operasyon ng mga pulis at militar sa Calabarzon na nagresulta sa kamatayan ng 9 na individual. Kaugnay nito ay kinustyon ni Guevara kung bakit humantong sa patayan ng simpleng pagsisilbi ng search warrant. Posible anya na meron talagang panlalaban o iba pang rason para paslangin ng mga otoridad ang mga nasabing individual. Samantala, tiniyak naman ni Guevara na walang cover-up na mangyayari sa investigasyon. Yan ang report at ng Yamivit, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang patayan naman sa bansa nagiging normal na dahil sa kill rhetoric mula sa mataas sa pwesto sa gobyerno. Ayon yan kay Vice President Robredo. Si Brigada Maricar Sargan sa balita. Brigada Maricar, ibrigada mo! Brigada Live Report. Inihayag ni Vice President Leni Robredo na kailangang maikonekta ang mga marahas na operasyon ng mga otoridad sa isa't isa para makita ang bagay na nagtutulak sa mga patayan. Sinabi ito ni Robredo matapos ang pagkakapaslang ng mga pulis sa grupo ni Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino sa isa umanong shootout. Ayon kay Robredo, hindi dapat maging normal na napapatay sa mga kalsada o sa sariling mga bahay ang mga alkalde, community organizers, mga abogado, judges, journalist, mga bata at pati mga biktima ng drug trade. Iginiit ng Vice Presidente na kabilang lamang sa mga rason ng mga ganitong klase ng patayan ay ang impunity, ang normalisasyon, ang incitement of violence at ang kill rhetoric mula sa mga may matataas na posisyon sa gobyerno. Ipinunto ni Robredo na kung dati lang nangyari ang insidente ng pagkakapaslang sa alkalde ng Calbayog, ikagugulat na ito ng marami at pinagkaguluhan na ito ng media. Ngunit sa panahon ngayon, tila anya naging manhid na ang marami sa karahasan at kultura ng pagpatay. Matatandaan na una ng tinukoy ng Vice Presidente ang kasalukuyang administrasyon bilang isang murderous regime dahil sa madugong raid sa Calabarzon na nagresulta sa pagkamatay ng 9 na individual at pagkakaaresto sa 6 na iba pa. Yan ang report hatid ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, pumirma ang Pilipinas sa purchase orders na tinatayang nagkakahalaga ng 4.8 billion pesos para sa 17 million doses naman ng AstraZeneca COVID-19 vaccine at 1 million doses ng Sinovac. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, maaaring bayaran ng bansa ang 700 million pesos para sa Sinovac 7 araw bago ang delivery nito sa bansa. Ipinunto rin ni Roque na 70% ng AstraZeneca vaccine doses ang bayad na habang ang 30% naman ay babayaran bago ang petsa ng delivery. Inihag ni Roque na nagkakahalaga ang AstraZeneca vaccine ng $5 o 5 million US dollars. O katumbas lamang po ito ng 242 pesos and 50 centavos ang bawat isa. Una nang sinabi ni Vaccine Star Carlito Galvez na darating sa bansa sa March 21 ang 1 million doses ng Sinovac na binili ng bansa. Samantala wala pang petsa para naman sa pagdating ng nabiling 17 million doses ng AstraZeneca vaccines. Mababatid na tinatayang nasa 1.12 million doses ng COVID-19 vaccines ang nakarating na sa Pilipinas, kabilang ng 600,000 doses ng Sinovac na mula naman sa donasyon ng China at 525,600 doses ng AstraZeneca na mula naman sa donasyon
ng mayayaman na bansa at kumpanya sa ilalim ng COVAX facility. Brigada Balita. Sa ibang balita mga kabrigada, hinuli po ng mga otoridad ang 6 na individual, kabilang na ang 3 minor de edad na nag-Facebook Live sa Crater Lake ng Taal Volcano. Ayon ho kay Police Captain Llewellyn Reyes ng Talisay Police, maring managot ang mga nahuling vloggers na residente ng Balete sa paglabas ng paglabag sa Protected Areas Management Board Resolution 65 na nagpapataw ho ng parusang pagkakakulong ng hindi higit sa 1 taon at penalty ng hindi higit naman ng 1 milyong piso. Maaari ding maharap ang mga individual sa sanctions dahil naman sa paglabag ng Republic Act 11038 o yung Expanded National Integrated Protected Area System at Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Makikita ho sa video shots ng 6 na vloggers ang loob ng crater ng bulkan kung saan ay makikita ang kumukulong tubig at puting steam na lumalabas mula sa surface nito. Matatandang nung Martes ay itinaaso ng PHIVOX ang sitwasyon sa Taal sa Alert Level 2 dahil po sa increasing unrest. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi kinamumuhian ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kababaihan. Ito ay matapos silang ulit na mabatikos ang punong ehekutibo dahil sa mga kontrobersyal nitong pahayag na may kinalaman sa kasarian. Sinabi ni Roque na matagal nang nakapagpatayo ang Pangulo ng mga pasilidad na nangangalaga sa kapakanan ng mga kababaihan noong panahon na ito bilang alkalde pa ng Davao City. Ipinunto rin ni Roque na base sa track record ng punong ehekutibo ay sinuportahan nito ang family planning programs para sa mga kababaihan. Ayon pa kay Roque, wala pang batas noon na violence against women and children ay meron ng VAWC na ordinansa ang Pangulo sa Davao. Iginit pa ni Roque na alam naman ng Pangulo ang mga nagawa nito para sa kababaihan sa kabila ng mga nasasabi nito. Brigada Balita. At yun ho panukalang hatiin naman ng Maguindanao sa 2 probinsya. Pasado na sa Senado. Si Brigada Lay Baguio sa report. Brigada Lay, ibrigada mo! Brigada Live Report. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang House Bill Number 6413, ang panukalang hatiin ang Maguindanao sa 2 probinsya. Nakasaad sa naturang panukalang paglikha ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Ayon kay Senate Committee on Local Government Chairman Senador Francis Tol Tolentino, layo ng batas na mapabilis ang political, social at economic development ng 2 probinsya. Inihayag ni Tolentino na sa kabila ng pagiging sagana ng Maguindanao sa mga likas na yaman, marami pa rin ang mga residente ang naghihirap dahil sa political at economic barriers. Dahil sa lawak umano ng probinsya, pahirapan para sa provincial government na makapagbigay ng basic services katulad ng public health care, edukasyon at transportasyon sa mga liblib na lugar. Kapag tuluyang maging ganap na batas, nakasaad naman dito na magiging capital town ang Datu Udin Sinsuat para sa Maguindanao del Norte, habang ang bayan naman ng Buluan ang magiging sentro para sa Maguindanao del Sur. Yan ang report, katuwang ang NutriCleanse Herbal Capsule, Linis Chan, Sexy Chan. Para sa Brigada Balita Nationwide sa umaga, ito si Brigada Lay Baguio ng Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Balita. Brigada Balita. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, pumalo na po sa mahigit 117.4 million ang bilang ng mga naitalang COVID-19 cases sa buong mundo base po sa datos ng Johns Hopkins University. Naitala rin ng nasabing institusyon ang nasa mahigit 2.6 million death toll at mahigit 66.5 million recoveries. Nangunguna pa rin ang US. Sa dami po ng mga kaso na ngayon ay mahigit ng 29.08 million infections. Nasa ikalawang pwesto pa rin ang India na nagrehistro po ng mahigit 11.2 million cases.
At humahabol na po ang Brazil sa ikatlong pwesto na ngayon ay may mahigit ng 11.05 million infections. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, asahan na po ang kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa Mindanao at Eastern Visayas. Sinabi ng Pag-asa na dahil ito sa trough ng low pressure area na huling namataan sa layong 895 kilometers silangan ng Davao City. Maapektuhan naman ng northeast monsoon ang northern Luzon ngayong araw. Sinabi ng Weather Bureau na magdudulot ito ng mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley Region. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon ay asahan na ang maliwalas na panahon na may tsansa ng mahinang pulupulong pag-ulan. Makakaranas naman ang natitirang bahagi ng Visayas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may tsansa ng pulupulong pag-ulan dahil sa epekto ng localized thunderstorms. Brigada Balita. Para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Miyerkules. Sa palitan po ng piso kontra US dollar 48.49, sa Canadian dollar 38.37, Singaporean dollar 36.09, Saudi Riyal 12.93, sa Euro 57.70, sa Chinese Yuan 7.45 at sa Japanese Yen sa 45 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, Drive Max Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikden. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit.